A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na kamakailan ay natalakay natin ang kahalagahan ng Hajj, gantimpala sa Hajj, at nabanggit natin ang klase o uri ng Hajj. So ngayon mga kapatid sa pananampalataya, nabibigyan po natin ng paglilinaw o paliwanag ang pagsasagawa ng Hajj na ifrad, na ang kahulugan po ng ifrad ay pagsasagawa ng Hajj lamang at hindi kasali ang umrah sa panahon ng Hajj, at walang hayop na kakatayin. Ganon din mga kapatid sa pananampalataya, na ang ating hangarin ay ipinag-utos sa atin ng ating relihiyong Islam, na dalisayin natin ang ating mga intensyon, mga hangarin, na kung saan katulad ng inulat ng pinuno ng mananampalataya na si Abu Hafsin Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalugdan nawa siya ng Allah, na kanyang narinig niya sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi, innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli, wa man kanat hijratuhu ilid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, rawahul Bukhari wa Muslim. Na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na katotohanan ang lahat ng mga gawain ay may hangarin, at bawat tao ay merong hinahangad, at ang sino mang lumikas para sa Allah at sa mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan na ang kanyang paglikas ay para sa Allah at sa kanyang mensahero, ang sino mang lumikas sa makamundong bagay na kanyang nakamits at babaeng pakakasalan, ang kanyang paglikas ay ayon sa kanyang paglikas, isinalaysay ni Bukhari. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, ang pag-Hajj ay kinakailangan maglagay ng kondisyon. Mainam na maglagay ng kondisyon sa sino mang natatakot na hindi makatapos sa kanyang Hajj ritual dahil sa sakit o meron siyang kinakatakutan at iba pa, na kaya kanyang sabihin sa oras ng ihram sa mikat na Allahumma labbaika hajjan pa in habasani habis pamahalli haytu habasani. O Allah, kami ay tutugon para sa iyo sa Hajj, at kung merong humarang sa akin ang aking kalagayan, ito ay kung saan ako hinarang. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, na kung saan at kung hindi siya natapos ang kanyang ritual ay wala siyang pagkakasala, at kung hindi siya naglagay ng kondisyon ay kanyang hatol ay hatol ng isang naharangan, at magpakatay siya ng hayop at magpaahit ng kanyang buhok o ulo, at saka magsuot ng damit. Kaya ganun mga kapatid sa pananampalataya, na kinakailangan magdala tayo ng baon natin sa Hajj. Kaya kung meron tayong mga pangangailangan, mga gamit na gusto nating mabili. So mga kapatid, sinabi ng Allah sa Quran, al-hajjul ashhurun ma'lumat, paman parada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Sinabi ng Allah sa Quran, ang Hajj ay kilalang mga buwan, kaya sino mang nagtalaga ng Hajj dito ay dapat walang kalaswaan at walang pagsuway at walang pagtatalo sa Hajj, at anumang kabutihan na inyong gagawin ay nalalaman ito ng Allah, at magbaong kayo sapagkat sa katotohanan ang pinakamainam na baon ay ang takot, kaya matakot kayo sa Allah, matakot kayo sa akin o mga nakakaunawa. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala ang isang pundasyon natin para maisagawa natin ang kanyang kautusan at maiwasan ang kanyang mga ipinagbabawal. Sa mga nagsasagawa ng ifrad ay mainam muna na magsagawa siya ng tawaful qudum, ngunit ang kanilang babanggitin sa mikat para sa kanilang hangarin, Allahumma labbaika hajjan, Allahumma labbaika hajjan, o Allah, kami ay tutugon sa iyo ng Hajj. Kaya makita natin, sunna ang magsagawa ng tawaful qudum para sa mga nagsasagawa ng Hajj na ifrad
at kung hindi ito naisagawa bago ang Arafah o bago ang araw ng Arafah sa ikasyam ay wala itong problema na pwedeng unahin ang say ng Hajj kung kiran o ifrad. Kung magsasagawa ng ifrad sa Hajj na ay nakarating sa Makkah bago ang ikasyam na araw ng Dhul Hijjah ay pwede niyang unahin ang say ng Hajj paglalakad sa Marwa at Safa para hindi na niya ito isagawa sa ikasampung araw. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang Hajj ay meron itong mga haligi na kung saan ito yung ating babanggitin na 4 na haligi ng Hajj. Una, ihram sa mikat, pananatili sa Arafah, tawaful ifada, say sa Safa at Marwa. Ang sino mang umiwan sa isa sa mga ito ay wala siyang Hajj. Kung meron siyang iniwan, nakaligtaan niya, ay wala siyang Hajj. Kaya mga kapatid, na hindi siya pwedeng magsuot ng damit hanggang makatapos ang ritual sa ikasampung araw ng Dhul Hijjah. Ang ikawalawang araw ng Yaumul Tarwiyah sa araw ng pag-iigib. Kaya tinawag na Yaumul Tarwiyah, ito ay araw ng pag-iigib na kung saan mainam, maligo at maglinis sa katawan, ngunit huwag siyang gumamit ng mabangong sabon o shampoo at mga pabango para sa kalalakihan bukod sa mga kababaihan. At makita ang mga kalakihan ay dapat manatiling nakasuot ng puting tela sa katawan at tsinelas o sandal na walang medyas. Na dito sa mga kababaihan ay magsuot ng kanilang naisuotin hanggang hindi sila makapangahit ng kapwa, makakapangakip ng kapwa, at huwag siyang sumuot ng nikab at guwantes, ngunit pwede niyang takpan ang kanyang muka kapag merong dumating na mga lalaki. At ganun din sa ikawalong araw mga kapatid na huwag niyang gawin ang mga ipinagbabawal sa ihram at damihan niya ang talbiya. Ayan. Damihan niya ang pagtatalbiya, mainam banggitin niya lagi sa talbiya at damihan ng pagtaas ng boses. Ayun, at pagtaas ng boses para sa kalalakihan, ngunit sa kababaihan ay huwag nilang itaas ang kanilang mga boses hanggang magbato sila sa Jamaratul Aqaba at ikasampung araw ng Dhul Hijjah. Ganon din mga kapatid na mamalagi sa Mina at paiksiin ang sala na 4 sa 2 raka lamang, ngunit huwag pagsasabayin. Ayun. So makita natin na sa ikasyam na araw na ito yung araw ng Arafah. Mas mainam pumunta sa Arafah pagkatapos ng pagsikat ng araw at magtalbiya, mainam na makinig ng sermon at pagkatapos ipagsabay ang 2 sala ng duhur at asar na magkakasama at pinaiksi sa iisang adan at 2 ikama. Kaya mainam na manalangin. Manalangin siya lagi na may kasamang kapanatagan at katiwasayan ng puso na nakaharap sa kibla at pag-angat ng 2 kamay sa paghiling sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan niyang manatili sa Arafah hanggang lumubog ang araw at kailangan niyang magsumikap sa panalangin. Kaya ito na pagsamantalahin ang panalangin sa araw ng Arafah. At ganun din mga kapatid sa panampalataya sa ikasyam na araw, damihan ang pagsabi ng La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Walang Diyos maliban sa Allah na walang katulad sa Kanya. Nasa Kanya ang kaharian at ang papuri at Siya ang merong kakayahan sa lahat ng bagay. Ang sino mang hindi nanatili sa Arafah ay walang Hajj para sa kanya, at sino mang umalis bago ang lumubog ang araw ay kailangan niyang magpakatay ng hayop. Kaya mga kapatid sa pananampalataya na ang lugar ng Arafah na ito ay sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na inulat ni Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu na sinabi ng mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala, kullu Arafata mawqifun wa arpa'u an batni urana wa kullu Muzdalifa mawaqifun wa arpa'u an batni muhasirin wa kullu Mina manharun illa ma wara'al aqabah. Sa sinabi ng propeta, lahat na sa Arafah ay lugar ng pananatili, kaya umakyat kayo malayo sa Batnu Urana, at lahat ng nasa Muzdalifa ay lugar ng pananatili, kaya umakyat kayo malayo sa Batnu Muhasir, at lahat ng nasa Mina ay lugar ng katayan, maliban sa bandang likuran ng Aqaba.
salaysay ni Ibnu Majah. Kaya mga kapatid, ang bundok ng Arafah ay hindi ang bundok ng rahmah at wala itong ibang kahalagahan sa lupain ng Arafah. Kaya kailangan huwag umakyat sa bundok, huwag umakyat doon sa bundok ng rahmah. Kaya maghanap doon ng biyaya katulad o kaya maghahanap doon ng biyaya katulad ng mga ginagawa ng mga mangmang. Pwedeng manatili kahit saang lugar sa Arafah maliban sa Batnu Urana katulad sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, lahat ng Arafah ay lugar ng pananatili at umakyat kayo malayo sa Batnu Urana, kinamumuhian ang pag-ayuno sa Arafah, sa araw ng Arafah sa mga nagsasagawa ng Hajj maliban sa sinumang walang mahanap na hayop na pagkatay. Kaya tandaan, huwag maghiwalay, huwag humiwalay sa grupo dahil maraming tao o kaya sasakay ng bus, at ganun din na huwag hiwalay dahil sa grupo dahil sa dami ng tao sa train. Kaya makita natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam na sa gabi ng Muzdalifah na pagkatapos ng paglubog ng araw sa Arafah ay mainam umalis tungo sa Muzdalifah nang may katiwasayan at huwag magsiksikan sa makipagsiksikan sa mga tao at paramihin ang talbiya, damihan ang talbiya sa daan. Pagpupunta na sa Muzdalifah, mainam isagawa ang sala ng Maghrib sa 3 rakaa at ang isa ay sa 2 rakaa na magkasabay at maiksi sa iisang adan at 2 ikama sa oras ng kanilang pagdating kaagad sa Muzdalifah. Kailangan magpalipas ng gabi sa Muzdalifah hanggang sa kagitnaan ng gabi, at kung kailangan niyang magpakatay ng hayop kung hindi siya nakapanatili doon, at ang sunnah ay manatili roon hanggang sa pagsapit ng bukang liwayway at pag-upo pagkatapos ng Salatul Fajar hanggang sumikat ang araw. Merong inulat mula sa propeta sallallahu alaihi wasallam, siya ay nagdasal ng Fajar sa oras na naging malinaw ang bukang liwayway, sa isang adan at ikama, at saka sumakay sa kamelyo hanggang umabot sa Mahsarul Haram at humarap siya sa kibla at saka nananalangin at nagbanggit ng Allahu Akbar at La ilaha illallah, at pagkatapos siya ay nakatayo hanggang naging maaliwalas ang araw, saka umalis bago sumikat ng tuluyan ang araw. Na ganun din sa gabi, paalala sa gabi ng Muzdalifah, pwede sa mga mahihina at matatanda at kababaihan at sino mang sumama sa kanila na umalis sa kalagitnaan ng gabi, kung dumating sila sa lambak ng Muhasir, at mainam magmadali rito sapagkat ito ay lugar kung saan pinarusahan ang hukbo ni Abraha sa oras na sila ay dumating para sirain ang Kaaba. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, sa 10 araw, ito yung araw ng pag-aalay. Pumunta siya sa Mina bago sumikat ang araw habang pinaparami ang talbiya at pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ganun din sa mas mainam na mamulot ng 7 maliliit na bato. Ayun, sa 10 araw na kung saan maliit na bato, at ang bawat bato ay dapat kasing laki ng maliit na bato. Mamumulot ang mga tao sa Muzdalifah o sa Mina, depende kung saan sa kanya ang mas madali. Ayun, mamulot ng bato. At ganun din sa 10 araw na kung saan magtutungo sa Jamaratul Aqaba, at kailangan niyang magbato doon ng 7 maliit na bato, dahil kung iniwanan ay kailangan niyang magpakatay. Kung hindi siya naiwan niya ito, ay kailangan niyang magpakatay. Mainam na magbato ng bawat maliit na bato habang binanggit ang Allahu Akbar. Iharap niya ang kanyang kaliwa sa Makkah at ang kanyang kanan sa Mina, at kailangan makapasok ang bato sa lalagyan ng jamarat, at kung hindi ay hindi ito pwede. At hindi ipatuloy ang talbiyah kung magsimula na siyang magbato sa Jamaratul Aqaba, at mainam na banggitin niya ang Allahu Akbar at walang panalangin pagkatapos ng pagbato sa Aqaba. Kaya ganun mga kapatid sa pananampalataya, sa mga maghahadz ng Ifrad sa 10 araw ay hindi siya magpakatay ng hayop, dahil ang Ifrad ay walang pagkakatay. At kailangan sa 10 araw na yon ay magpaahit
o magpaputol ng buhok, subalit magpaahit ay mas mainam, at sa kababaihan ay magputol rin ng buhok kasing laki ng kuko, at sino mang hindi nagpaahit o nagpaputol ng buhok ay magpakatay ng hayop. Kaya mga kapatid, kailangan niyang magsagawa ng tawapul ipada, ngunit hindi niya ito bibilis-bilisan o ipakita ang kanyang braso sa ihram katulad sa umrah, at pwede ito ipaliban para sa kanyang paglalakbay para ipagsabay niya ang tawapul wada o yung farewell tawaf, na sa paalala na ang sino mang umiwan ng tawapul ipada ay wala siyang hajj dahil ito ay isa sa mga haligi ng hajj. Kaya yun mga kapatid, sa pananampalataya, pwedeng sumuot na ng damit ang isang nagsagawa ng hajj kung gagawin niya ang dalawa sa tatlong bagay na ito, ang pagbato sa akaba at pag-ahit, pagputol ng buhok at tawaf. Kung nagawa ito ng tao, ay makakaalis na siya sa kanyang ihram at pwede na sa kanya ang mga ipinagbabawal sa ihram maliban sa pakikipagtalik. Ngunit kung nagawa niya ang tatlong bagay ay buo na ang kanyang pagiging halal at pwede na siyang makipagtalik sa kanyang asawa. Kaya ganun mga kapatid, kailangan magsasagawa ng say dahil ang sino mang umiwan nito ay walang hajj para sa kanya dahil ito ay isa sa mga haligi ng hajj. Paalala, kung naisagawa na niya ito nung unang dating niya sa Makkah sa hangarin ng say ng hajj ay dapat na sa kanya yun. Kaya mga kapatid, sa pananampalataya, pwedeng unahin ang ritual sa iba, pagbato at pagkatay at pag-ahit at tawaf, subalit ang pagkasunod-sunod nito ay mas mainam. Magpalipas ng gabi sa Mina at ang obligasyon ay higit sa kalahati ng gabi dahil ang sino mang umiwan nito ay kailangan magpakatay ng hayop. Kaya yun mga kapatid, mainam na paiksiin ang pagsasagawa ng sala sa Mina na hindi pinagsasabay, mainam magbanggit ng Allahu Akbar pagkatapos ng mga obligasyon sa sala. Kaya mga kapatid, na mga uri ng takbir na babanggitin, andito yung pagsabi natin ng Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar ajal, Allahu Akbar ala ma hadana. Ito'y sa Irwa. Kay Bayhaqi naman, yung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Sinalaysay ni Bayhaqi. Sinalaysay naman ni Ibn Shayma, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ito ay kay Ibn Shayma. Yun naman kay Nailu Aubar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayun namang isinalaysay ni Ibn Abu Shayba, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaya yun mga kapatid, sa pananampalatayang Islam na yung kailangan sa araw ng Tashriq o araw ng pagbibilad na kung saan kailangan magbato sa mga tatlong jamarat pagkatapos ng tanghaling tapat at matapos ito sa bukang liwayway at magsimula sa maliit na jamarat at saka sa gitna at ang panghuli ay ang malaki o ang jamaratul akaba at magbato ng 7 sa bawat jamarat dahil ang sino mang umiwan nito ay kailangan magpakatay ng hayop. Kaya yun mga kapatid, at mas mainam pagkatapos bumato sa maliit na jamarat at tumabi sa isang lugar na hindi siya matatamaan at humarap sa kibla para manalangin ng mahaba na nakataas ang dalawang kamay at gayon din ang kanyang gagawin sa gitna ng jamarat at kung matapos na siya magbato sa akaba ay bawal rito ang manalangin. So wala nang duwa dito sa jamaratul akaba. Mas mainam na manatili hanggang sa 13 araw sa Mina at pwede namang magmadali at lumabas sa Mina sa 12 araw, ngunit kailangan niyang lumabas sa Mina bago lumubog ang araw. Kaya dito mga kapatid, paalala, kung lumubog ang araw at hindi na siya dapat lumabas sa Mina sa 12, dapat ipaliban niya muna ang paglabas hanggang matapos ang ritual sa 13 araw. Ayon, na kailangan isagawa ang tawaf
itawapul wada o paalam na tawap, maliban sa babaeng merong regla at merong dugo mula sa panganganak, at sino mang umiwan nito ay magpakatay ng hayop. Kaya yan mga kapatid, sa pananampalataya, ang tawapul wada bigyang pansin na kung saan kung ipahuli niya ang tawapul ipada para sa kanyang paglalakbay ay masasakop rin ng tawapul wada at sa lumabas ka agad sa Makkah. Na inshallah subhanahu wa ta'ala, tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating Hajj, takabbalal minna wa minkum salihul amal, na inshallah kalugdan tayo ng Allah dito sa mundo at saka sa kabilang buhay, na hindi tayo parusahan sa libingan, hindi tayo parusahan sa impyerno, papasukin tayo sa pinakamataas na antas ng paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.